gera sa sa China. Ibigay na lang natin yung ganito kasi wala tayong hindi tayo pwede makigera diyan. Marami silang armas. Ibigay na lang natin yung mga kaibigan. Nalungkot ako doon sa totoo lang. Kasi alam ko malaking kawalan sa atin. At once na ibinigay mo yung Baho de Masinloc, yung Ayungin Shoal, once na binigay mo yan mga kaibigan, hindi lang yan ang kukunin ng China. Greedy yan eh. Greedy nation yan. Kita mo naman sa mapa, ang laki-laki ng bansa nila. Pero gusto pa nilang mangangkin. Greedy yan, mga kaibigan. Mga komunista yan, walang Diyos. Kaya once na magbigay ka, binigay ni Digong, yung ating isla, wala yan. Lahat yan kakamin na. To the point na kahit yung bansa nila, ay yung bansa natin, ay kukunin pa nila at sasakupin. Mga kaibigan. So yan ba ang gusto nyo na maging Pangulo ng Pilipinas? Sara Duterte? Na ibibigay lang yung ating mga isla sa China? Never siyang nagsalita against sa China. Kahit na ilang beses nang nanawagan ang mga tao sa kanya, lalo na yung mga PBBM vloggers. Siguro naman nakikita niya yung mga posts, di ba? Nananawagan yung mga vloggers, nanawagan yung mga tao na magsalita ka naman tungkol sa China. Ikundi naman yung China. Pero never niyang ginawa yun. Never na ginawa ni Sara Duterte. Kasi nga mga kaibigan, pro-China siya. Kampi siya sa China. At okay lang sa kanya na mawala yung ating mga teritoryo. Okay lang sa kanyang maging province of China tayo. So ganyan ba ang gugustuhin niyo maging Pangulo ng Pilipinas? Kinakampihan yung rapist instead na kampihan ang biktima? Kinakampihan yung isang tao na napakaraming mga reklamo sa kanya tungkol sa pagre-rape, tungkol sa human trafficking, tungkol sa pagtutorture, sa pag-uutos na mamalimos yung kanyang mga tauhan, yung mga members. Tapos isa pa, hindi pa siya nagpapasweldo ng maayos, hindi pa nagbibigay ng benefit. Wala nga sweldo yung nagsabi, yung cameraman siya noon ng SMNI, wala siyang sweldo. Kapag natuwa daw sa kanya si Kibuloy, once a week, bibigyan daw siya ng 300. Ano yun? So mga kaibigan, ayan ang tao na kinakampihan ni Sara Duterte. So kayo, boboto kayo kay Sara? Ganyan ang kanyang yung kanyang sinasabi na instead na sabihin niya kay Kibuloy na pumunta ka sa hearing para nang sa ganon ipaliwanag mong sarili mo kung ano ba yung totoo na sinasabi mo. Instead na ganon. Pero ang ginagawa niya, nagiging lawyer siya ni Kibuloy. Lawyer siya ni Kibuloy, si Sara Duterte. Nagiging lawyer siya. Kasi sabi niya, mabuting tao naman daw si Kibuloy. Ang ginagawa ngayon kay Kibuloy ay isang pandarahas. At nagbibigay daw ng mga nagpipresenta daw ng mga witness kuno. Kita nyo? Pati yung mga biktima pinaghinalaan kaagad at binigyan kaagad niya ng kumbaga ginudge niya kaagad ang mga biktima, hinusgahan niya kaagad ang mga biktima na sila daw ay mga peke. Vice President of the Philippines, DepEd Secretary, babae, pagkatapos kumakampi sa rapist. Na mga kaibigan, kaya wag na wag kayong boboto sa ganyang uri ng tao dahil hindi siya maayos mag-isip, wala siya sa kaayusan, wala siya sa katinuan, mga kaibigan. Kung ano lang, kung ang sa kanya mga kaibigan, kung kaibigan, sige, pagtanggol. Kamag-anak, sige, pagtanggol. Kakilala, sige, pagtanggol. Pero itong mga mahihirap, etong mga helpless na mga tao, mga mahihirap, na walang magbibigay ng hustisya sa kanila, kundi itong Senado. Kaya nga sila pumunta ng Senado kasi nakita nila yung kay Senior Aguila na, pwede pala tayo magkaroon ng justice kasi si Senior Aguila nga. Eto. Diba? Pero magtataka ka,
Si Sara Duterte, hindi naman niya pinagtanggol sina Aguila eh. Pero ito, si Kibuloy, pinagtatanggol niya. Kasi nga, kaibigan. At, di umano, sabi ni Elias rin eh, nagbigay sa kanila ng isang bag ng armas. Diba? Sabi ni Elias rin eh, nakita niya sa kanyang mga mata na dumating si Sara at saka si RRD sa Glory Mountain. Pagkatapos, pag-alis nila, dinala na nila yung isang bag ng mga armas. So kung titignan natin ngayon, parang naniniwala ako. Kasi ang daming armas ni Duterte, Rodrigo, ang daming armas ni Pulong, ang daming armas ni Sara, ang daming armas ng asawa ni Sara. So parang naniniwala ako na talagang binigyan sila ng armas ni Kibuloy. Ha? Makes sense. At bakit lalong lumakas yung aking paniniwala? Kasi nakikita ko, pinagtatanggol nila si Kibuloy. So ibig sabihin, meron silang hidden agenda. Bakit nila pinagtatanggol si Kibuloy? Kasi nga naman, kapag si Kibuloy ay na-convict, kapag napatunayan na totoo ang mga sinasabi ni Kibuloy, mapapatunayan ngayon na kasabwat sila. At pwede rin silang ikanta ni Kibuloy. Diba? Yan ang dahilan kung bakit todo tanggol sila ngayon kay Kibuloy. Kasi nga, mga kaibigan, pag may nangyari kay Kibuloy, baka biglang umanong utak niyan, ikanta na rin sila. Para damay-damay na. Pati si Sara, pati si RRD, damay-damay na, di ba? Kaya yan ang dahilan kung bakit pinagtatanggol ng mag-ama si Kibuloy. Ba mga guys? No? Carolina de la Cruz, no vote, Saramao, pro-China. Correct? Corazon Mahilom Santos, salamat po no, sa panunood. Hello, Admin Rich. Lipat ako sa ibang wifi. Need ko call sa Pinas. Okay po. And then, Carolina de la Cruz. Madam, may di lang China si Digong. Kaya ganun ka-agresibong China. Correct. Tama po kayo. Zenny Sacro, a big no to Saramao. Never again, mga dutae. Correct. Tama po kayo. Jacinto Jack Villanueva, no to Saramao on 2028. Tama po kayo. No to Saramao. No? Huwag po nating iboboto yan. Corazon Mahilom Santos, mga makapal talaga mga mukha. Ang probinsyanong Sidigonggong. Ang kininpa. Pati, yan. Nawala na. Makapal talaga mga mukha ang probinsyanong si Digonggong, ang kininpa pati ang Luzon. Ay grabe, si Maudigs, hindi na, mahina ang utak ni Saramao. Correct. Mahina po utak niya, mga kaibigan. Hindi po matalino si Saramao. Sa bagay, mga kaibigan, hindi ka naman magtataka kung bakit hindi sila matalino, no? Si Pulong, hindi matalino. Baste, lalo na. Si Saramao, hindi matalino. Hindi ka magtataka kung bakit hindi sila matalino. Kasi yung tatay nga nila, pasang-awa lang. Pasang-awa lang sa bar exam. Diba? Kaya hindi ka talaga magtataka. Natural sa kanila yun na hindi sila matalino. Bobo lang, mga kaibigan. Ang Marcos, mga kaibigan, magtataka ka. Kung meron sa kanilang mag-a-appear, halimbawa, kung may mag-a-appear sa kanila na hindi matalino, magtataka ka eh. Bakit hindi matalino to? Ang tali-talino ni FM, President Marcos Sr. At napakatalino din ni FL Imelda Marcos. Visionary pa. Alam pa niya yung mangyayari in the future. So pagdating sa mga Duterte, hindi ka na magtataka kung bakit hindi matalino si Sara. Dahil ang kanyang tatay ay hindi naman matalino. Diba? At mga kaibigan talagang like father, like children. Ang ama, grabe yung passion. Grabe yung obsession sa mga guns. Guns. Kaya ang mga anak, grabe din ang obsession sa mga baril. Kita nyo, di ba? Na-vlog ko yan kagabi, mga kaibigan. Yung record na yun, hindi pa updated yun,
Kasi sa ngayon, ang guns ni Digong, sabi niya, nasa 500. Doon, nasa 368.